Naglalakad si Raya sa daan patungo sa isang maliit na kubo na nasa gitna ng kakahuyan. Pinalilibutan ng matataas na puno ang kubo kung saan makikita pa ang ilang mga pananim na ginagamit bilang sangkap sa paggawa ng matapang na uri ng lason. Sa loob nito ay may isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang desk. Napangiti si Raya nang marating nito ang tahanan ng manglalason na si Teodoro. Binuksan ni Raya ang pinto at pumasok. Napatingala ang matandang manlalason para tingnan kung sinong nangahas na pumasok sa kubo niya. "Sino ka?" tanong kaagad ni Teodoro. "Hindi na mahalaga kung sino ako, ngunit kung ano ang gusto ko at kung may bibigay mo ba ito sa akin." Walang paligoy-ligoy na wika ni Raya kay Teodoro. "At ano ang gusto mo?" tanong ng manlalason. "Isang likido na may kapangyarihang pumatay. Hindi lang pumatay, kundi gawin ito ng dahan-dahan para ipadama ang sobrang sakit." Nakuha naman agad ni Teodoro ang partikular na bagay na tinutukoy ni Raya. "Napakadali naman ang hinahanap mo," saad ni Teodoro. "Dahil ito ay may partikular na layunin," sagot naman ni Raya. Bumalik sa pagbabasa si Teodoro mula sa isang papel na tinitingnan nito. Mukhang wala siyang interes mula sa gustong makita ni Raya. Inaasahan pa naman niya nakikita siya ng malaki kung sana ang ilang pinakamatapang na laso ng hinahanap ni Raya. "Pwes, nagtataglay ka ba ng ganoong bagay?" tanong ng nainsultong si Raya. Napatigil si Teodoro sa pagbabasa. "Oo naman." Tumayo ito at pumunta sa isang istante na nasa tabi lamang ng kanyang desk. Hinugot ni Teodoro ang dalawang maliliit na botelya ng vial sa istante. "Heto na ang hinahanap mo." Ipinakita ito ni Teodoro. "Anong tawag sa kanila?" tanong naman ni Raya. "Valerian. 2 patak lang ay mawawala kaagad ng malay ang biktima. At ito naman, henbane. 1 patak ang ibinibigay sa biktima sa loob ng kanyang tenga. Ang kanyang kamatayan ay magiging mahaba, ngunit hindi kasiya-siya hanggat naroon ang likido sa kanya. Sa madaling salita, ito ang pinakamasakit na uri ng sakit na mararanasan ng isang tao." Mahabang paliwanag ni Teodoro. Tiningnan silang mabuti ni Raya na animoy pinagmamasdan lang niya ito na parang mga anak. "At ito ay hindi mga pangkaraniwang bagay. Mahirap makuha. Mabigat sa bulsa." Napahinto si Teodoro nang inagaw sa kanya ni Raya ang mga vial at diretsong inabot ang ilang baryang ginto bilang kabayaran. Matapos nito ay walang paalam na naglakad si Raya patungo sa pinto habang nakangiting binibilang ni Teodoro ang mga barya. "Napakabukas ng palad mo, Binibini. Ang katumbas nito ay kayang bilhin ng lahat ng aking mga paninda. Ngunit hindi ang aking pananahimik." Makahulog ang wika ni Teodoro na kay bilis naging mukhang pera matapos masilaw sa gintong barya ni Raya. Ngayon lang ito kumita ng ganito kalaking halaga, kaya naman naisip niyang perahan pa si Raya. Lumingon si Raya at naghagis ng mas maraming barya sa sahig. Lumuhod si Teodoro na parang aso at pinulot ang mga barya. Lumabas si Raya matapos masiguro ang katahimikan ng matandang manlalason. Samantala, nakaupo si Haring Jericho sa mesa at mariing iniisip ang tungkol sa mga hinala ni Javier na inatake ni Raya ang patrol at maaaring may kakampi siya sa loob ng palasyo. Inaanalisa niyang maigi kung may koneksyon ba si Raya sa lahat ng mga nangyayaring gulo sa kanyang palasyo. Maya-maya pa ay biglang dumating si Reyna Michelle at napansing tila may naglalaro na naman sa isipan ng asawa. Napangiti siya sa nakikita. Naglakad siya ng dahan-dahan para lumapit kay Haring Jericho. "Jericho, ayos ka lang?" Tumayo lang siya sa likod ng asawa niya. Hindi lumingon si Haring Jericho sa kanya.
Paano kung tama si Javier? Paano kung si Raya nga ang umatake sa patrol? Ngumiti ng lihim si Reyna Michelle. Si Raya? Bahagyang tumango si Haring Jericho. Gusto niya akong patayin. Anong mahusay na paraan upang makamit iyon kaysa sa pakikipagsabwatan sa isang kaalyado ng Terraveda? Isang kaalyado na hindi niya maaaring ipagsapalaran sa loob ng mga pader na ito. Mahabang lintaya ni Haring Jericho. Medyo nakaramdam ng kaba si Reyna Michelle dahil may laman sa kanya ang binitawang salita ng mister. Sino naman? Kinakabahang niyang tanong sa asawa. Kung sino man ang pumatay kay Celso, siya rin ang nagtatangkang patayin ako. Sagot ni Haring Jericho. Pero hindi makatuwiran yun. Kung ikaw ang punteriya niya, bakit niya papapatayin si Celso? Saad ng Reyna. Para protektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil alam niya na kapag nanatiling buhay si Celso, maaari na siya mahubaran ng maskara. Sambit ni Haring Jericho. Oh, tapos? Sabay nagtungo si Reyna sa gilid ng asawa para pagmasdan ng reaksyon nito. Ang pumatay kay Celso ay malalim na kaalaman sa pasikot-sikot sa palasyo. Kung sino man siya, dapat ko siyang makilala at siguradong nandito pa siya habang tayo ay nag-uusap. Napalunok ng laway sa kaba si Reyna Michelle. Hindi man siya sigurado sa dinig pero sa tono ng pananalita ni Haring Jericho ay parang unti-unti na nitong nalalaman ang katotohanan mula sa pagkatao ng salarin. Upang mabawasan ang paghihinala ay agad siyang naupo sa tabi ng asawa para alawin ito at mailihis ang mga balakid na gumugulo sa isipan ni Haring Jericho. Kung tama ang sinasabi mo, mahal, kailangan na siyang mahanap agad. Nagkunwaring concern para hindi siya mahalata ng asawa. Tumingin sa kanya ng diretso si Haring Jericho na ikinakababa naman niya. Sinubukan niyang basahin ang mga mata ni Haring Jericho pero hindi niya ito kaya. Masyadong nakatuon at seryoso si Haring Jericho. Sa pantahan niya, iniisip pa rin ito ang sinabi ni Javier na ang layunin ng salarin ay subukang mapalapit sa kanya upang sa lahat ng oras na magkasama sila ay hindi siya mapagdududahan ni Haring Jericho. Pero paano kung alam na ng salarin na alam kong nandito siya? Malamang magdadalawang isip na siyang kumilos dahil naging maliit na sa kanya ang ginagalawang palasyo. Ano sa palagay mo? Tanong ng batang hari. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Ibibigay ko ang buhay ko para protektahan ka. Hinawakan ni Reyna Michelle ang kamay ng asawa upang ipakitang lubos niyang pinahahalagahan ito. Kahit na ang totoo ay sukang-suka na siya sa tuwing magkasama sila sa palasyo. Hahanapin natin siya, Jericho. Ikaw at ako, magkasama. At ilalagay natin siya sa silid ng paghihirap. Gumaan ang loob ni Haring Jericho sa sinabi niya. Ngumiti siya ng simple at hinimas pa ang mga kamay ni Haring Jericho. Sa kabilang dako, ginalugad ng magtiyuhin ng kagubatan upang subukan kung may makita sila at para tiyakin kung sino ba ang salarin ng nakikipagpulong kay Raya. Nagpas siyang maghiwalay ng landas ang dalawa upang mas malawak ang kanilang paghahanap. Sa paglalakad ni Javier sa dakong tagpuan ni Raya ay nakita niya ang bagay na hinahawakan ni Reyna Michelle kanina. Napansin niya ang ilang maliliit na marka o guhit na tila inukit na mga palatandaan para madaling magkita ang dalawa. Sinuri itong mabuti ni Javier at nang makatiyak kay tinawag niya ang tiyuhin na nasa kabilang dako lang. Tiyo! Lumingon si Javier sa likuran nang malapit na sa kanya ang tiyuhin. Lumapit si Mang Rigor para suriin ito. Mukhang hindi nga ito natural. Saad ng matanda. Si Rayang may gawa niyan. Sigurado ako. Umalis si Javier at dumako sa direksyong tinakbuhan ng Reyna. Sinundan naman siya ng tiyuhin at tumingin-tingin sa buong paligid. Nakarating sila sa masukal na bahagi. Sigurado ka bang nasa tamang lugar tayo? Tanong pa ni Mang Rigor sa pamangkin.
May nahagip siyang piraso ng seda na nakasabit mula sa mga tangkay ng halaman. Sinabi ni Kael na nakita niya sila sa lugar na ito. Dito mismo sa bahaging tinatahak natin. Tugon ni Javier. Ayun, sa tangkay na yun. Kinuha ni Mang Rigor ang piraso ng tela sa halaman at kalaunan ay kinilala niya ito bilang isang hilaw na seda. Isang bagay na kayang bilhin ng mga mayayaman na may dugong maharlika. Kung ganon, tapos na tayo, tama? Kinuha ni Javier ang tela sa tiyuhin at umuwi na sila para masuri pang mabuti sa bahay ang mga imahe na nakaburda sa seda. Pagdating nila, sinuri kaagad ni Mang Rigor ang tela gamit ang magnifying glass upang tignan kung ano pa ang mga nakaburda sa tela at para matukoy na rin kung kanino ito nanggaling. Sa ilang minutong pagsusuri ay napatunayan ni Mang Rigor na tama ang hinala niya. Hilaw na seda nga! Kumunot naman ang noo ni Javier. Ang ilang mga mangangalakal sa malayong bayan ay humihingi ng maliit na halaga para dito. Matapos ayusin ay ibebenta naman nila kapalit ng mas malaking halaga sa mga taong mababang uri. Kung sino man ito ay tiyak na nakakaangat siya sa buhay. Malamang nag-iisa lang ang damit na ito sa bayan. Paliwanag pa ni Mang Rigor. Kinuha ni Javier sa tiyuhin ng magnifying glass pati na rin ang piraso ng tela. Tinignan niya rin itong mabuti. Ano ito? Para makalumang uri ng pagbuburda. Taka ni Javier habang patuloy niya itong tinitignan ng maigi. Oo, tama ka. Mga hinabing sinulid na pilak at ginto. Tanging ang may pinakamataas na ranggo lamang ang kayang bilhin ng ganitong bagay. Ibinaba ni Javier ang magnifying glass sa lamesa. Napaisip siya saglit at biglang may naalala noong makasalubong niya si Reyna Michelle sa koridor. Nakita niyang may punit ang balabal nito. Dahil dito, dali-dali siyang tumakbo palabas ng bahay. Hoy, Javier! Saan ka na naman pupunta? Tawag pa ni Mang Rigor, ngunit tuloy lang sa paglabas si Javier at sinara ang pinto. Umakyat si Javier papuntang palasyo upang tingnan ng mga damit ni Reyna Michelle para subukang hanapin ang balabal na tugma sa tela. Nang makarating si Javier ay nadatnan niyang walang tao sa loob ng silid ni Reyna Michelle. Dali-dali niyang isinara ang pinto tapos lumapit siya sa sariling cabinet ni Reyna Michelle at binuksan ito. Tinanggal niya agad ang isang balabal sa pagkakasabit nito para tingnan ng malapitan. Inilagay niya ang tela sa tabi nito ngunit hindi ito tumugma. Naghanap pa siya ng isa ngunit nabigo siyang makita ang makulay na balabal na suot kanina ni Reyna Michelle. Ipinasok niya muli ito sa ulo ng cabinet para subukang maghanap ulit at maya-maya pa ay nakakita siya ng damit na parang kahawig ng kulay ng balabal ng Reyna. Inilabas niya ito mula sa cabinet para tingnan mabuti. Sinuri niya ang laylayan nito pati na ang mga manggas sa kamay at leeg. Napailing si Javier sa inis dahil hindi pa rin tumutugma ang tela sa damit. Javier? Napalingon si Javier at nakita si Haring Jericho na nakatayo malapit sa kama habang nakalukip-kip sa tiyan ng mga braso. Seryoso itong nakatitig sa kanya. Maaari mo bang ipaliwanag ng eksakto kung ano ang iyong ginagawa? Tanong ng batang hari. Sinusuri ko lang kung may mga butas ba? Palusot ni Javier habang nakahawak sa damit ng Reyna. Mga butas? Tumaas ang kilay ng hari. Ipinasok naman ni Javier ang kanyang braso sa isa sa mga manggas para ipakita na tinitignan niya kung may mga butas ba ito. Oo, may butas nga talaga dahil mula sa bahaging niya napupunta ang mga kamay. Anas ni Haring Jericho. Oo naman, pero tingnan mo. Sinubukang ilabas ni Javier ang kamay ngunit hindi ito magkasya sa manggas. Nilipat niya ito sa kabila pero ganoon din ang nangyari. Naniniwala na ako kung saan napupunta ang mga kamay. Matalino ka talaga, Javier. Wala kang katulad, grabe ka.
Nakangiting saad ni Haring Jericho, ngunit hindi maipinta sa mukha ang pagkainis kay Javier. Ah, sabi sa'yo eh. Sinasabi ko lang ito dahil hindi ka masyadong nag-iingat. Ang kahinhinan ng isang babae ang nakataya. Kailangan mo itong suriin para masiguro na walang palya, hindi ba? Inilabas ni Javier ang braso niya at ibinalik sa cabinet ang damit ni Reyna Michelle. Ngayon na ba, Javier? Lubos kong ire-rekomenda na magsimula ka magpakita ng kaunting interes sa pananamit ng babae at ng kaunti pang interes sa akin. Sabay kinuha ni Haring Jericho ang laundry basket at iniabot kay Javier. Nakaamoy siya ng masangsang bago niya hinawakan ang basket. Mukhang mga naiwan itong labahan ng mag-asawa na nakalimutan labahan kanina. Magandang ideya nga yan. Saad pa ni Javier. Gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya para subukang kalimutan ang mga sinabi mo ngayong araw. Sabay tinulak ang basket sa dibdib ni Javier at ngumiti. Simulan mo ng kumilos. Ngayon din. Maotoridad na utos ni Haring Jericho. Napakamot na lang ng ulo si Javier at dali-daling lumabas ng kwarto. Sa halip na clue ang mahanap niya ay sangkatutak na trabaho ang inabot niya. Pihadong gagabihin na naman siya ng uwi nito. Samantala, naglalakad naman si Reyna Michelle sa bayan upang kitain si Raya sa palengke. Kumpul-kumpul ang mga taong nakakasalubong niya sa kalye. Tumatango siya nang may kasamang ngiti sa ilang mga kabalyerong nakakasalubong niya. Huminto siya sa isang tindahan na nagbebenta ng mga seda. Isang matandang babae ang nakatayo doon na nakasuot ng balabal. Hinawakan ni Reyna Michelle ang isa sa mga silk scarf. Lumingon ng matandang babae at hinawakan ang kamay ni Reyna Michelle. Napabuntong hininga sa gulat ang Reyna nang napagtantong si Raya ito. Sa pamamagitan ng aging spell ay nagbalat kayo siya bilang isang matandang babae upang madali siyang makapasok sa bayan nang hindi napapansin ng mga kawal na nagbabantay sa mga gate. Ilang patak lang nito ay mapapagaan na ang iyong mga problema. Mahal na ginang. Naiintindihan mo ba? Sabay palihim na inabot ni Raya ang 2 vial kay Reyna Michelle. Napatigil sila sandali sa pag-uusap ng may 2 gwardya ang huminto sa tabi nila at kinausap ang babaeng tindera na nakaupo sa isang upuan sa tabi ng kanyang tindahan. Itinago agad ni Reyna Michelle ang 2 bote sa loob ng kanyang balabal. Sumulyap siya sa mga gwardya at nang mapansing abala ang mga ito sa tindera ay hinila niya si Raya papunta sa tahimik na bangketa. Handa ka na ba? Nakahanap ka na ba ng taong dadalhin sa Taglagas? Tanong pa ni Raya. Huwag ka mag-alala. May naisip na ako. Tugon ni Reyna Michelle. Umalis naman agad si Raya upang hindi sila mahalata ng mga taong naglalakad at nakapaligid sa kanila. Nang bahagyang nakakalayo na si Raya ay saka palang kumilos si Reyna Michelle para umuwi sa palasyo. Samantala, naglalakad si Javier sa koridor papuntang kusina para gamitin ang washing bin upang labhan ang mga damit ng mag-asawa. Nilampasan niya ang isang kabalyero. Nang maadaanan niya ang isang pinto, saktong dumaan si Reyna Michelle sa likuran niya. Dahil dito ay hindi sila nagkita, ni hindi man lang niya naramdaman na may tumagos na tao sa likuran niya. Kaswal lang na naglalakad habang nakangiti si Reyna Michelle papunta sa Royal Chambers para ayain ng hapunan ng asawa. Nalingid sa kanyang kaalaman ay nakapaghanda na pala ng kanilang hapunan sa isang utusan. Pumasok si Reyna Michelle sa kwarto habang tinatapos ng utusan ng pagbubuhos ng alak kay Haring Jericho. Tumango siya sa utusan at lumabas kaagad ito ng kwarto, dala ang pitsyel at isang tray na walang laman. Oh, Michelle, mabuti nandito ka na. Iniisip ko pa nga lang napuntahan ka. Saad ni Haring Jericho na nakaupo sa harap ng lamesa. Lumapit naman si Reyna Michelle kasabay ng masuyong halik nito sa noo ng asawa. Paumanhin, may kinailangan lang akong asikasuin sa bayan kaya medyo natagalan. Nakangiting palusot ni Reyna Michelle.
Umupo siya sa tabi ng upuan ng asawa. Sana may gana ka. Naganda pa naman ako ng marami para tiyakin mabubusog ka. Wika ni Haring Jericho. Ngumiti naman ng peke si Reyna Michelle. Mukhang nakakagutom nga. Pero mas gusto ko munang uminom. Nauuhaw ako eh. Nakuha pang magpa-cute ni Reyna Michelle para mapilitang tumayo si Haring Jericho upang kunin ang pitchel na nakalatag sa ibabaw ng mesita katabi ng bintana. Habang nakatalikod ay nagbuhos siya ng 2 patak ng Valerian mula sa inuming kopita ni Haring Jericho. Dali-dali niya rin itong ibinalik sa bulsa matapos ang malinis na pagbuhos nito. Ano naman ang nagdala sa'yo sa bayan? Tanong bigla ni Haring Jericho na walang kamalay-malay sa binabalak ng taksil na asawa. Lumapit ito dala ang pitsyel ng alak. Nako, nagatid lang ako ng mga gamit sa higit ng mga nangangailangan. Alam mo na, noong nakaraang taon, mas maraming lumikas kaya ako baka kailangan pa nila ng mga damit. Natuwa nga sila sa handog ko eh, kahit na ito'y luma na. Pagsisinungaling ni Reyna Michelle. Natutuwang binuhusan ni Haring Jericho ang kopita niya. Ang iyong kabaitan na hindi tumitigil sa paghanga ko sa'yo. Mas lalo ako natutuwa sa ginagawa mo. Umupo si Haring Jericho at kinuha ang kanyang kopita para inumin. Sa kabilang dako, kasalukuyan na rin na nilalabhan ni Javier ang mga damit ni Haring Jericho sa may lababo. Piniga niya ang isang kamiseta at pagkatapos ay binalik ito sa tubig. Itinapon niya ang isa pang labahan sa tubig. Tumalikod siya para kumuha ng damit pero napansin niya ang isang tray ng dumplings na nakalatag sa ibabaw ng lamesa katabi ng laundry basket. Nagpunas siya ng kamay para kumuha ng isa. Ngunit biglang sumulpot ang matabang kusinera at hinampas ang kamay niya gamit ang mahabang sandok. Masungit siya nitong tinignan. Pwede bang ilayo-layo mo yung maruming kamay mo sa mga tinapay ko? Singhal ng matabang kusinera na inilayo ang tray ng dumplings kay Javier. Napabuntong hininga na lang si Javier at hinugot ang natitirang damit sa basket. Ngunit nagulat siya nang mapansin niya ang mga burdang pilak at ginto sa balabal. Dito ay natuklasan niyang iyon ng seda ng pinanggalingan ng scarf ng tela. Mula sa ibabang bahagi ng laylayan ay nakita niya ang natastas na tela. Ibinalik niya sa basket ang natitirang damit. Pagkatapos ay inabot niya sa itaas ng lababo ang piraso ng tela na nakita nila ng tiyuhin sa mga tangkay ng halaman. Nilagay niya ito sa tabi ng balabal tapos ay pinagkumpara. Nanlaki ang mga mata ni Javier nang magkatugma ang mga ito. Dahil dito ay dali-dali siyang kumaripas palabas ng kusina para isulpong kay Haring Jericho na si Reyna Michelle ang salarin. Habang matulin na tumatakbo ay kumikilos naman si Haring Jericho para humigop ng kanyang alak. Ngunit napahinto siya sandali nang may naalala siyang isang bagay. Alam mo, ngayon ko lang naisip na hindi man lang tayo nagkaroon ng pagkakataong ipagdiwang ang anibersaryo natin. Ano sa tingin mo? Sambit pa ni Haring Jericho. Oo nga no, bakit kaya ganun? Saad ni Reyna Michelle na halatang nainis mula sa pambibitin ni Haring Jericho. Para sa ating anibersaryo, nag-clink sila ng mga kopita. Uminom ng alak si Haring Jericho, ngunit nagtataka siya nang magsimula siyang makaramdam ng kakaibang init sa katawan dahil sa epekto ng Valerian. Pinagmamasdan siya ni Reyna Michelle na walang imik habang nakaupo. Samantala, patuloy na tumatakbo si Javier sa mahabang koridor. Nagbukas ng pinto at umakyat sa hagdan. Nang marating niya ang grand staircase ay lumiko siya sa isang pasilyo at nagpatuloy ulit sa pagtakbo. Nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Haring Jericho habang nakakaramdam siya ng antok. Napatingin siya sa asawa na nakangiti lang sa kanya. Di nagtagal ay napapikit na siya ng mga mata at napahiga sa upuan niya. Kinuha kaagad ni Reyna Michelle ang henbane at binuksan ito. Halos magkandapa-dapa na si Javier sa tulin ng takbo niya.
Halos hindi na sumasayad ang mga paa sa sahig. Hindi siya tumigil hanggat hindi nararating ang silid ng mag-asawa. Napangiti naman ng nakakaloko si Reyna Michelle matapos mapatakan ng henbane ang isang tenga ni Haring Jericho. Naghintay siya sandali at maya-maya pa ay nangisay na sa sakit si Haring Jericho. Para itong kinukuryente habang nilulusaw ng henbane ang mahalagang cells niya sa katawan. Malakas na bumalibag ang double door ng sipain ni Javier pero laking gulat niya nang maabutang nakahandusay na sa sariling upuan si Haring Jericho. Ni hindi niya na nadatnan pa si Reyna Michelle sapagkat mabilis itong tumakas sa likod ng kwarto. Dahil dito ay dali-dali niyang nilapitan ng hari at mabilis na sinuri ito. Nakahinga siya ng maluwag nang maramdaman niya na tumitibok pa ang puso nito. Nagpatawag siya ng mga kawal upang isecure ang kwarto pagkatapos ay umuwi siya sa bahay para puntahan ng tiyuhin. Ilang minuto ang nakalipas, nasa kama na si Haring Jericho habang sinusuri ito ni Mang Rigor. Tahimik na nakatayo si Reyna Michelle sa kabilang gilid ng kama na nakaharap kay Mang Rigor kasama ang mga kabalyero at si Javier na nagmamasid lang sa likuran niya. Matalim na nakatitig ang mga mata nito kay Reyna Michelle at binabantayan ang mga kilos niya. Binaling ni Mang Rigor ang atensyon kay Reyna Michelle matapos masuri ang lagay ng hari. Ang lahat ng ebidensyang nakita ko ay nagpapahiwatig na ang hari ay nalason. Malungkot na sabi ng matanda. Sigurado ba kayo, Mang Rigor? Nagkunwaring nagulat si Reyna Michelle. Tumangulang si Mang Rigor na agad namang ikinabahala ng mga kabalyero. Hindi nila sukat akalaing nalusutan sila ng kaaway sa mismong teritoryo. Siguradong sigurado. Ang pagpapawis, ang kaputlaan ng kanyang balat, at ang mga bakas ng likod sa paligid ng kanyang tainga. Lahat ng ito ay tumuturo sa isang nakakalasong kemikal na tinatawag na henbane. Paliwanag ni Mang Rigor kay Reyna Michelle. Wala na bang pag-asang mabuhay siya? Tanong ni Reyna Michelle na sinusubukang umiyak para ipakitang nadudurog ang kanyang puso sa nangyari sa asawa. Lubhang nakamamatay ang lason, mahal na ginang. Tugon ni Mang Rigor. Nagmasid pa rin si Javier na parang lawin mula sa likod ng poste ng kama. Gigil na gigil ito sa kakatitig sa Reyna, subalit wala siyang lakas ng loob na isuplong ito dahil nawala ang mahalagang piraso ng tela na magagamit sana niyang ebidensya laban dito. Nawala ito dahil sa kakamadali niya sa pagtakbo at hindi alam kung saan na napunta. Ganun pa man, nagtagumpay pa rin siyang malaman kung sino ang tunay na salarin. Malamang may paraan pa upang malunasan ito. Ngunit hindi ko ito magagarantiya. Wika pa ni Mang Rigor. Dito na kumilos si Reyna Michelle upang ibagsak lahat kay Javier ang sisi para makuha niya ang suporta ng lahat. Pero isang bagay ang alam kong tiyak. Na ang sino mang gumawa nito ay nabubuhay sa piling natin. Kung sino man ang gumawa nito ay nagtaksil sa ating lahat. Lumingon siya sa paligid upang tingnan ang mga kabalyero. Agad ding bumalik ang tingin niya sa asawa nang magtama ang mga mata nila ni Javier. Ilang segundo silang nagtitigan. Isang taong malaya gumala sa gubat ayon sa gusto niya. Isang taong may hawak ng otoridad sa kwadra ng hari. Dagdag pa ni Reyna Michelle. Sa palagay naman ni Javier ay masasabi niya kung saan talaga ito patungo. Ang silid ng hari, maging ang pagkain ng hari. Isa lang ang taong alam ko na malayang makakasalamuhan niya. Isang tao lang. Lumingon siya at tumingin kay Javier. Halos manlambot ang mga tuhod ni Javier nang titigan din siya ng mga kabalyero. Gaya ng plano, sinunod ni Reyna Michelle ang paraang naisip ni Raya upang kahit na magsalita ito ay wala pa rin itong lusot sa matibay na ebidensyang nakalatag sa kanya. Nagmistulang tuod na nakatayo si Javier sa likod ng poste ng kama. Hindi ito makakilos para isuplong ang Reyna sapagkat nakuha na niya ang suporta ng mga kabalyero. Si Javier, sambit ni Reyna Michelle.
Animoy dumilim ang paningin ng mga kabalyero habang nakatitig sila kay Javier. Mabilis tinawag ni Nicolas sa mga kawal sa labas at inutos na kaladkarin si Javier upang itapon sa selda. Habang nakatingin mula sa bintana ng Griffin Staircase si Reyna Michelle ay lumapit sa kanya si Mang Rigor na tumayo sa likuran niya. Lumingon siya sa matandang manggagamot, ngunit muli ring tumingin sa bintana na nagkukunwaring galit. Dahil dito ay sumagi sa isip ni Mang Rigor ang sinabi sa kanya ni Javier na talagang nagbago nga ang Reyna. Hindi na ito kagaya ng dati. Mukhang na-impluwensyahan na nga ito ni Raya at sa tingin niya ay gumamit siya ng malakas na spell upang maging sunod-sunuran ito sa lahat ng gusto niya. "Kamusta si Jericho?" tanong ni Reyna Michelle. Wala pa ring pagbabago. Humarap si Reyna Michelle at bumaba sa isang hakbang patungo kay Mang Rigor. "Alam ko kung anong nararamdaman mo para kay Javier. Dapat maniwala ka sa akin kapag sinabi ko kung gaano ako nagsisisi. Ngunit napakalaki ng ebidensya laban sa kanya." Nagkunwaring malungkot si Reyna Michelle. Ginawa mo lang ang dapat mong gawin, Michelle. Wala kang pagpipilian. Naiintindihan ko yon. Sagot naman ni Mang Rigor na sinakyan na lang ang mapagkunwaring Reyna. Hindi niya lubos maisip na ganoon lang kadaling napaikot ni Raya ang kanyang isip, gayong alam niya kung gaano siya katapang na babae. Marahil ay may iilang bagay na ginawa si Raya kaya't madali lang niya nakuha ang loob ni Reyna Michelle. Mukhang ginamit nito ang pangungulila niya kay Eliseo, kaya ganoon na lamang ito kasimpleng naakit na sumama sa kanya. "Salamat. Wala na bang pag-asa, Mang Rigor? Wala man lang kahit maliit na porsyento?" Paniniguro pa ni Reyna Michelle. Napabuntong hininga na lang tuloy si Mang Rigor. Hindi na ako magsisinungaling sa iyo. Ang oras ni Jericho ay malapit na sa kanya. Ngunit habang nabubunot pa ng batang hari ang kanyang hininga, laging may pag-asa. Matapos ang maikling pakikipag-usap ni Mang Rigor kay Reyna Michelle ay nagpaalam na siya para puntahan ng selda ng pamangkin. Sa pagkakataong ito, alam na nilang dalawa na si Reyna Michelle ay minamanipula at kinokontrol ni Raya kasunod ng kanyang karanasan sa Dark Tower. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin kaya ni Mang Rigor na pagalingin ang mahinang katawan ni Haring Jericho sapagkat labas na sa kanyang natural na kakayahan na gumamit ng mahika. Subalit naniniwala naman siya na ang kakayahan lamang ni Javier ang makakapagligtas kay Haring Jericho, kaya nga lang ay nakakulong ito at masyadong mahigpit ang pagbabantay sa kanya ng mga gwardya. Bumalik ang tingin ni Reyna Michelle sa bintana, saka ito ngumiti nang mawala ang presensya ni Mang Rigor. Pagdating ni Mang Rigor sa kulungan, nakita niya si Javier na nakatalungko sa upuan na kahoy. Tinawag niya ito at sinabi dito na tama ang kanyang mga hinala ukol sa Reyna. Malinaw na may ginawa si Raya sa Dark Tower na nagbigay daan upang makontrol ang pag-iisip ni Reyna Michelle. Ito ang ginamit niya para makalapit ng husto kay Haring Jericho. Sana man lang nakinig na ako sa iyo para hindi na ito nangyari. Ano man ang ginawa ni Raya, kontrolado niya na si Michelle at ginagamit niya ito bilang manika para malinis niya magawa ang pagpatay kay Jericho. Nahampas ni Javier ang mga rehas dahil sa matinding galit. Kung sana lang din ay naisip niya na may koneksyon sina Raya at Michelle, napigilan niya pa sana ng maaga ito at nasecure ng ligtas si Haring Jericho. "Maliligtas mo ba siya?" tanong pa ni Javier sa tsuhin. Ang lason ay masyadong malakas, Javier. Masyadong mabangis. Hindi ko ito kaya. Napalingon sa likuran si Mang Rigor nang maramdaman ng pagkaskas ng gate. Ang kakayahan mo lamang ang tanging pag-asa niya. Kailangan mo siyang gamutin. Bulong ni Mang Rigor. "Pero kailangan mo muna akong mapaalis dito para magawa ko iyon nang hindi nahalata."
Tumango si Mang Rigor nang maintindihan kung anong nais sabihin ni Javier. Kailangan niya ng gamot ng aging spell upang madali siyang makalusot sa mga gwardiya at para hindi ito makitang gumagamit ng mahika.